Ang atong topic, mga kaigsunan, sa The Book of Psalms. Ready na ta? Atong sugdan ni. Psalms 34. And the title of this message is, Taste and See that the Lord is Good. Matilawan ganin nimo ang kanindot sa Ginoo, mga kaigsunan, you will never turn your back from Him. Mag-uol ka, makig-away ka, ngalangkaton ang imong kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. Makigbisog jud ka nga, I will never leave God. Because He promised that He will never leave me also, nor forsake me. Let's all stand, mag-pray ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for Thy Word. Thank you, dear God, for allowing us to be a beneficiary of your blessing as your children. Thank you, Lord, for the Holy Spirit nga imong gihatag namo, Lord, to help us understand every words nga imong ihatag kanamo pirmi. Every time nga mag-devotional me, every time nga mag-family altar me, every time nga manimba me, every time, Lord, nga maabli ang imong pulong na ambalang Espiritu teaching us, helping us to understand the true meaning of your words. And this morning, Lord, I commit to you our lives again. Please help us, Lord, to learn once again as we listen to your message, allowing us, O God, to enjoy every words. And thank you again for the Holy Spirit to teach us this morning. And please, Lord, allow me to preach your word with boldness. And for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. David praises the Lord for freeing him from his fears and asserts that the Lord always watches over the righteous. Now, let me ask you this morning, nakaabot ba ka sa punto sa imong kinabuhi nga murag taas kayo ang level sa imuhang kahadlok? Nga murag unsao nakanin ako akong kinabuhi? Now, if you have a watch, mga kaigsunan, like my watch, nga i-measure diha ang imong stress level, unsay nigtan-aw nimo, abot ni Diyos tumoy gyud imong stress level? Grabe ang naman ni siya stress level? Mubo kaya akong stress level. Mubo kayo. Kanang circle. Pag moabot na dito, na naka sa red line naka. Taas kay mong stress level. Unya, matanawan din nimo ang imong heartbeat na nasa 100 kapin. Di na normal. Naay problema, mga kaigsunan, nga gisige nimo gunahuna, gisige nimo og kanang mura kag na worry ba. Now, David iyang gi-express diri, mga kaigsunan, ang paghimaya niya sa Ginoo nga sa dihang siya nagmahadlukon sa iyang kinabuhi, nakita niya ang presensya sa Ginoo nga nitabang niya, ni-protect niya, mga kaigsunan, and only God can do it. Unang ang tudlo gyud sa Bible, never put your confidence in man. Only in the Lord. Kaya kung ari ka sa mga tao, mga kaigsunan, puro ragyan na sila pasalig. Paasa. When if your confidence is in the Lord will help you, mga kaigsunan. So let's copy, mga kaigsunan, diri sa Psalm 34. Ato kopyahon ang pag-believe ni David sa Ginoo. Nindot kayo, atong i-consider atong kaugalingon, mga kaigsunan. Number 1, sama ni David, the student. David, the student. So, nag-learn po siya, sa iyang kanang school of life. University of life. Mo na pinakanindot nga universidad. Mauna nga university, ayaw yung quit. Yaning University of Life. Nga kanabang, gikapoy na ko sa akong University of Life. Nagbitay na sa kahoy. Niambak na sa bridge. Nanabla na. So ang kalibutan, matanawan na to, hopeless.
hopeless gyud nga makuhaan nato og example how to become a good person. So that is why it is a good thing, mga kaigsunan, that we have the Bible in our hands. Just be a good student of the Word of God. And God can guide you into a kind of life, mga kaigsunan, that can please the Lord. So David here proclaims what God has done for him. So as a student, diri na to mga kaigsunan ma-experience unsa may kayang buhaton sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Letter A, unsa may gibuhat sa Ginoo sa iya. He saved David. So sama sa kang David, kung ang atong pagsalig sa Ginoo sama kang David, ang Ginoo puy muluwas nato. So asa man giluwas si David sa Ginoo? Una, from his fears and from his foes. Sa iyang kaaway ug sa iyaha nga kahadlok in Psalm 34, 4-6. 4-6. Verse number 4, the Bible says, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. So kung moabot kay ang panahon sa imong kinabuhi nga murag naa kay kahadlok, dagan sa Ginoo. Dangop sa Ginoo. Ayon lang sa dial dihag 911 immediately. Di ba? Ayog dagan sa tao kay naa kay kahadlok, dagan sa Ginoo, and God will give you comfort. Iyang ayuhon ang imong kasing-kasing nga ayog kahadlok kay kaning kahadlok. Most of the time, mga kaigsunan, mugna rin na sa atong utok. Tanaw, rago, daghan kay part sa atong kinabuhi. Sa una ba nga nang labay, unya karon buhi gyapon ka, nga nagtuo ka wa nay sulban? Oh, naka-experience mo? Pero, kabubuton sa Ginoo nga mulahutay pa ka, siya ko'y naggunit sa atong kinabuhi. Sa dautan ug sa mga tarong, it is God who is holding our lives. Walay lain. Satan never holds our life. He is the destroyer of it. Pero ang Ginoo mo'y nag-allow kung kano sa ka mamatay, kano sa ka magpabiling buhi, luwas or dili luwas. Alright? So ang Ginoo gyud mo'y tag-iya sa tanan. O karon, siya man ang atong boss. Di ka kasalig niya, mga kaigsunan, nga kanang kahadlok nimo sa imuhang nakita lang. Niya kanang kahadlok na to, mga igsoon. Kung ato ng studyuhan ba, unsa may reason nga nung nahadlok ka o pangutanay mo kung galingon ka nun? Nga ba kay kahadlok ka nun? Unsa may kahadlok? Unsa may reason nga nung nahadlok ka? Nahadlok ka sa unahan, nahadlok ka sa imong future. O, ang mga estudyante, nahadlok nga, di ka pasar, kagagmay ninyo kahadlok. Oy, nga nang reason nga nang hadlok mo? Diba? O kamo nga naa sa cookware industry, nahadlok mo nga di mo kabuk, nahadlok mo di mo tuhuan, nahadlok mo nga wag gyud ka ka-learn, wa kay kumpiyansa, dagan din sa Ginoo. Kaya ang Ginoo atong boss, dili tao. Si David, mao nang iya as a student of God's word, dagan din siya sa Ginoo. Verse number 5, they looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. Tanawag mo hatag kas Ginoo, mga kaigsoon, malamdagan ka. Nakasabot na, mga kaigsoon? Malamdagan ka o di na ka mauwawan. And in verse number 6, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Tanang trouble sa kinabuhi, kaya ka i-rescue sa Ginoo. So, maybe we are this poor man, but we do not cry unto the Lord. Muna naputos ka kahadlok sa kinabuhi, mga kaigsuonan. Mao na nga reason kay mo ang tao dili mahawa sa kalisod tungod kay mahadlukon. Mahadlukon mo try, mahadlukon mo decide. Mao nang ay okay na naanad na masadtaan ning kalisod pod. Si David igsoon naputos siya sa troubles, but praise the Lord. Tanawa iyang statement, this poor man cried and the Lord heard him.
and save him out of all his troubles. Now, that poor man could be also the humble man. If we are living in pride, you will never call upon the Lord. That can save you from all your troubles. Kaya sa dita campus Ginoo kay taas tag kinaad man, daghan tag friends, daghan makatabang nato. O di ba? Kuago na sila tanan. No, i-drop go na sila tanan. Di makita nimo Ginoo ra gyud nagpabilin. Ang Ginoo ra gyud mga kaigsuonan. Kay siya ra gyud mo magpabilin pod nga dili mo talikod. Letter B. He surrounded David. He surrounded David. Ang ala ang level sa protection nga pwedeng ihatag sa Ginoo nato. Ilaliman ka na mga kaigsuonan bisag all kanang areas of our life naa ang protection. Di ka mahimong kampante ana. Oh. So God's very presence had encamped around him. Ang presensya sa Ginoo na nagtuyok sa kinabuhi ni David. In verse number 7, mga kaigsunan, in verse number 7, the Bible says, the angel of the Lord encamped round about them that fear him and delivered them. Do you believe in the angels of the Lord? Dili ka-penetrate ang mga demonyo. Mga kaigsunan. Pero make sure that your angel is so proud watching you. Wala pa nag-ana ba? Hindi nga akong gibantayan. Nag-unsa man niya akong gibantayan. Naulaw ang mga angel nga gi-assign sa Ginoo nimo ni talikod. Wa na ang yawa, ang demonyo, mga kaigsunan, tuwa na, nakasud. Gibali magbutilya. Oh. Ang Hinebra, pag mabali ang butilya, kinsa na may nasa ibabaw? Ang demonyo na, ang angel nga nag-ana og bangkaw ni ana na hangay. Tildi na ko. Mauna, daog na magyud tata. Walay makapildi sa angels of the Lord. Are you listening? O karon, ang pagtan-aw nimo sa imong pastor nga maoy angel karon nga visible makita nimo sa imong kinabuhi, kung unsay quality sa imong pagtan-aw niya, mausad na ang imong pagtuo sa mga angels gi-assign sa Ginoo nimo. Did you listen to your pastor? Did you ask his counsel what to do? Did you believe in his guidance? Or puro ka doubt? Doubt. Mo na doubt ang imong kinabuhi. Because you never consider that your pastor is also an angel that God assigned to you that you can see, you can talk with. Amen? But remember you can see them, the pastors ba, you can see them, you can talk to them. But when you hurt them, kamantay mo, ubalik sa imo. Because they are anointed. They are called angels sa panahon sa church age. Mao na nga, kung gamay ang imong pagtanaw sa imong pastor, kung unsa ang klase sa pagtanaw nimo sa imong pastor, mao na ang imong application sa pagtuo ngadto sa angels around you. So ingon ana sad ang performance sa mga angels diha nimo. Mo na di man gustuhon sa Ginoo mga kaigsunan nga di ka ma-protected, ikaw man ang nihukas sa protection. Di ba? So mo na problema. But rest assured that if you fear the Lord, klaro man ang gingon sa Bible God, dili man tanan, the angel of the Lord encamped round about him. Who? Kinsa man nga them? Them that fear him. Diba? But when you backbite,
the man of God? Did you fear him? When you feel something kanang indifferent sa man of God, did you fear him? Anong man of God man, Pastor? Because God gave you that man of God to guide you, to teach you. Anong malain magka? So kung nalain ka sa imong man of God, direkta nalain ka sa Ginoo. Anong kani man imong gihatag, Lord? Ang Ginoo mo imong gibasol. Kabantay mo, igsoon nga kung maglain yung buot sa inyong pastor, malain po imong pagbati sa imong kinabuhi. Murag mawa ang kalipay ba? Amot lang kinsa mga tao, ga-rejoice kay nasuko ka sa imong pastor, nag-rejoice mo, nagparty pa mo. Sometimes you're going to fake your happiness. You can fake happiness, but you cannot fake joy. Kaya ang joy mo, buwag yun na. Mo resulta yun na. Di ba? Mo resulta yun ang joy. Uy, naagyan na siya ikuan. So, salamat taning mga angels, mga kaigsunan. Muna mo tuyok na to. Muna ako sa akong kinabuhi, bisag asa pa mi adto, I am so confident, mga kaigsunan. When I drive, mga kaigsunan, safety is of the Lord. Muna ako, ang ako make sure that my heart is for God. I will serve the Lord till the end of my life. Iya de ko patyon. Iya de kong patyon nga ako maggihatag sa Ginoo akong kinabuhi, that whatever I do, it will give an opportunity for me to show to people the gospel of the Lord. Iya de kong patyon day. Kung iya kong patyon, awa na, end na yun na sa akong journey. Mana kung palitan, mamatay ko, ay, yung goal good. Manas pastor, kita na po. Diba? Hilag-hilag na mo, si pastor. Hilo mo Sa diyang buhi pa ko, adyo ka. Number two, mga kaisunan. David the teacher. So, paminaw na ito kung sa'y tudlo ni David diri as a teacher. Kaya as a student, gitudloan ta ni David, let's learn the principles of God. But diri, David proclaims what God will do for others. So we, as a servant of God, the preacher of the Word of God, so when we preach, when we teach God's Word, mag-expect punta unsay buhaton sa Ginoo sa mga tao nga atong gitudloan. Amen. Do you consider yourself as a teacher of God's Word? Amen. Pagkanindot sa atong kinabuhi, no? So if you are teaching, you are excited, mga kaigsunan, because you are planting the seed of the gospel. You are excited sa vineyard, mga kaigsunan. Magtanaw ka nga nagturok na. Magtanaw ka nga nitubo na. Praise the Lord, ani, mga kaigsunan. Letter A. What He says to the righteous. Unsa may gisulti sa Ginoo sa righteous? Duha ra mo gyud ka tawo ning klaseng tawo aning kalibutan. Righteous og unrighteous. Mangita pa mong lain? Number 1, unsa may buhaton niya sa righteous? He will give them their needs. He will give them their needs. So nganong ihatag man sa Ginoo ang needs sa righteous? Because ang gi-consider sa Ginoo nga mga righteous, those who are following His command. Those who are serving God according to His will. Mo to gitawag sa Ginoo nga righteous. So pwede ba ang mga Kristohanon unrighteous? Yes! Because a lot of Christians today not following the command of God to go and preach the gospel to every creature. Now let me ask you this morning, are you righteous? Are you righteous? And there is great silence. So anong na may silence, mga kaigsunan, in the middle of the believers? Because their faith is questionable. So if your faith in God is questionable, o sa may presence sa imong kinabuhi, kangit-ngit.
Sumunod ang imong kanta, mga kaigsunan. Hello darkness, my old friends. I come to talk with you again. Hindi na nato natunuhan. Nibalik kas kangit-ngit. Di ba, the sounds of silence? Mo ginamahitabo. Nibalik ka. My old friend. Old friend, pagyapon nimo, di ba ningon ang Ginoo, pagbuwag na mo, di ba ningon ang Ginoo, patyo na nimo. Ganong old friend, imo pa man nag-consider as your old friend. Muna ka kayo mga Kristohanom, sigbalik sa kalibutan, mga kaigsunan, a sound of silence jud ka. God will give you your needs. But the reason why God cannot give it to you, because nibalik ka sa imong old friend. Muna nahitabo. So in Psalm 34, 8 to 10. Tanawa, mga kaigsunan, this is an invitation from a teacher to the student. Ingon sa verse number 8, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Woo! Di ka mag-covet, anak, mga kaigsunan nga, blessed is the man that trusted in Him. You trust God and you can see the blessing of the Lord. Taste it. Taste it. Taste and see that the Lord is good. Dili ka imo na lang ipalabay sa imong isud, sa imong dunggan, ipalabay pikas. Verse 9, oh, fear the Lord, ye His saints, for there is no want to them that fear Him. Walay kulang. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ingon din mga kaigsunan, ye His saints, kamo nga mga iya sa Ginoo, kamo nga mga linuwas sa Ginoo, there is no want to them that fear Him. Way kuwang yun. Walay kuwang. Inigtanaw nimo sa imong panudnanan, sufficient. Nakay dako nga mga obligasyon sa kinabuhi, rest assured that God will provide in the right time sa imuhang mga panginahanglan. But make sure that you fear Him. So, usay iagi ka sa Ginoong test. Tungod sa imong kahadlok, mangilad ka. Oh. Sound of silence na ka. Attitude man na sayawa ka na, mangilad ka. Sumuna, di yung ka i-prosper sa Ginoo. Muna na, bisag unsa kanindot ang imong kinabuhi, makakita dyan ka mga kaigsunan, kulang. Managi mo lang tambag sa imong kagilingon, sigdi lang. Kulang. Mulabay na ni. Pero masindot maguna ipalabay tas Ginoos problema nga nag-enjoy tas lesson. Naman gani problema gyapon. Pero duha ka klase nga tawo nga gipaagig problema sa Ginoo tungod kay gibunalan ug tungod kay gipalig-on. Oh, unsa man ka klase nga tawo gipaagi sa Ginoo problema. Gibunalan? Kulang. Sige lang, mulabay ra ni. Agoy, kinabuhi, pait. Pero katong mga tao nga gileksyon sa Ginoo, gipalig-on sa Ginoo, nag-enjoy sa problema, kanindot man ang problemahan, naka-experience ta ani. They can see the solution that God provided to them. Pero kaning taong gibunalan sa Ginoo, di ko kitag solusyon mga kaigsunan, kitag basulon. Kani magud sila, kani magud. Nya pilo patug basol ang gatudlo. Kani gud si pastor. Resign tanawa, wala tay parang pamahaw ani. Ni-resign ka, wala ka ni sunod. Ni-resign ka para lang ino nga nituman, pero wala ka ni sunod sa instruction. Wala na problema ni mo. Nituman ka partially. Wala ka na providean sa imong need. Because for sure, God will provide your needs. But if you trust Him, if you fear Him. Alright? Verse 10. The young lions do lack and suffer hunger,
But they that seek the Lord shall not want any good thing. Ay, okay na niyo eh. Malagbati. Kung nagsalig ka sa Ginoo, mga kaigsunan, God promise you good thing. O nakasabot ba taning good things o bad things? Unsa man ang mga bad things? Dali maguba. Bad things na. O diba? Poisonous. Nadiya tanang bati kay bad things man. But God promised you good things. I know you want good things, but you have the bad things. Why? Why? Wa mo'y kadlog sa Ginoo. Tanawa na. The young lions do lack and suffer hunger. But they that seek the Lord, they that fear the Lord, they that follow the Lord, shall not want any good things. Dili pasabot na kana o tanawa o ang katong nangita sa Ginoo kampante ra oy bisag bati iyahang naa kay di na siya mangitag nindot unsa man ang imuhang pagsabot sa Bible. Pataka lang kang interpret. Pwede ba na nga nimo pagsabot patudlo po sa balang espiritu oy. But they that seek the Lord shall not want. Wala ba nagkulang ba? Sama ba sa kayo ng gingon sa Ginoo? The Lord is my shepherd, I shall not want. So pasabot man nimo, if the Lord is your shepherd, di na ka mangayo, kay wala kay kuan, wala kay panginhanglan. Walay kulang. Muna'y pasabot na, walay kulang. Dili ka magkulangan sa mga any good thing. Dili kay, ang tanan ng ngita sa Ginoo, di na mangitang nindot. Dapat kampante ka. Dapat satisfied ka. O isigit-singgit pa, wrong context ka. If you seek the Lord, He has the best. He will guide you to any good thing. Amen? Mo na kita mangita tao sa manang great things, good things in this world. Na nagunas kalibutan that the world is wicked, but we can see good things. Kunya tuwa sa mga unbeliever. Anong wa man na nato? We don't seek. Kung na magani seek sa atong kinabuhi, insecure. Nangita pero wa na ayo. Nangitag kaayuhan, wag yun kita. Nagubag samot, kay pirte, kay insecure. Mga igsoon, promise na. Promise sa Ginoo that we can have the best things of this world. Seek the Lord. Fear Him. Mga kaigsoon na, sa'yo pagsabot, nga, nagpahiluna ra ka sa imong kahintang sa kinabuhi ba? O you see? Tarong pa kay pagkatudlo, you see? Mangita lang yun tas Ginoo, di yun ta mangita anang good things. Unsa man na Ginoo bad? He is the best among all the best. So kung siya mo makapalagan, wa na hinong ka ani. Good thing. Di kakulangan. So kung nakay sapatos, the best. Nakay cellphone, the best. Bubita na ako, mga ikos Ginoo, karang yun the best. Unsa may kinanindutan nun? Muna yung usa nga na-learn sa kong wife karon. Karon may tanaw mi palitag ko ang lab drone. So nga tagpila man na tanaw na tong presyo. So naay baratuhon, naay tag 30 plus, naay tag 100 kapin. Ni siya mo palit na malanta kanang pinakanindot o tanawa. Di nakatuon. Kaya sabi niyo,
okay na no, palit-palit mong CCTV, pero ang dagway sa nangawat mga kaigsunan, di yun ma-identify. CCTV ka pa. Usik-usik ka lang. Bisag usawag enhance, wag good chance. Mo na pang kawatan, CCTV kay bawo ko brat ka. di ka kaklaro og sa kwan pa ka og sa mata pa ka tiguang. Grabe na nagrado imong mata. Di ba? Mag-CCTV ka. Bisag awom sa nangawat. Klaro. Di ba? Di, sakpan na yun. Yun ana ba? Clear kayo. Oh. Nakaisakyanan. Dapat top of the line. Nanghilom sila. Top of the line. Kaya pastor, wa magani may bisag down the line. Kanang wa nagipangita. Wa na ba? Not in the line. Try to seek the Lord God. Wa man ko nagtudlo ninyo to become materialistic, but I'm teaching you that this verse is real. Did you ka magkulang yun o mga nindot nga butang? This is not becoming a materialistic. This is becoming a follower of the Lord. Mo na gyud ilara inyong kaugalingon mga kaigsunan, may na lang okay na basta mangalagan ni kita sa Ginoo. Kung tinuod ka nangalagan sa Ginoo, you will have the best thing. Do it according to His will. Number 2, what God can do to His followers. Number 2, He will grant them long and good lives. Long and good. No? Pahit kaning long but not good. Pahit no. Pero taas nga nindot nga kinabuhi. Verse 11 to 15. 11 to 15. Look what the Bible says. Come, ye children. So pag misgot kay children ang Bible, iyas Ginoo dili. Righteous ni. Mga iyas Ginoo ni. Hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. So kung maglisod ka o pangita si mo kasing-kasing, nahadlok pa ka sa Ginoo, pag-learn. Paduol sa Ginoo. Simba. Basag Bible. Katuna ang prinsipyo sa Ginoo. Ingon sa verse number 12, what man is he that desireth life and loveth many days that he may see good? Moro ba na ang imong tumong sa kinabuhi? Nga magkita kag nindot? Kung unsa man ang klaseng tawhana ingon sa Bible, what man is he that desireth life and loveth many days that he may see good? Look at verse number 13. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Mo na importante. Gusto ka manindot imong kinabuhi, pero manulti ka mga kaigsuunan, hait kaayo, sakit kaayo. Nangandoy ka, nindot imong kinabuhi, pero ambot na lang. Kung manulti lagi, makahagtos. Di ba kita marang gubat-gubat tabanog, kunya higtan o kanang blade. Butangan o kanang hait ba ang iyang para ana-ana ko na dito good ang mga putol oy. Ang kontra putol. Ningon ana ta ba? Makatapad gay ta. Magkadugo yun na itong tapad. Kay hait ra kitag mga pinulungan. Hait pa sa blade. Maka-blade yun. Bisa pa panginabuhi, pero masamad-samad ang imong gisyaran mga kaigsunan. So, dili siya nindot. Kung ingon ana ang atong kinabuhi. 14. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. And by this, we can enjoy a long and good life. Kanindot sa instruction sa teacher. Will you take heed
of our teacher's instruction. Depart from evil. Hunungin na ng mga mahaiton nga pulong mga kaigsunan. And do good, seek peace. Ayaw sige pangitag-away, panalitan na amoy mga disagreement. Ayaw dwell atong reason nga nag-away mo. How can we solve this? Seek peace. Dili kay imo pangitaon kisa may atong basulo na ni kay atong panitan unsa man. So may reason nganong pangitaon na inyong basulon para inyong panitan ibita ninyo sa kahoy. Unya labay-labayon. What's the reason? Let's seek for a solution para dili dugay ang stagnant sa blessing. Para mulusot. Hello? Maralitan naitaw, literal. Giatake nag-high blood. Unya pagkahuman, kinanglan na siya og immediate nga tabang, di ba? Paimnon din nagkatapres o sa mana, kalsiblak, para mo expand ang iyang ugat, para maulian. Unya karon nga, kirig na, unsa day imong gikauntupan? Unsa ninggahi na imo pag yun nagpatubagon. Tugan sino, di ka na ako matabangan. Di ba pag na-emergency idagan sa ospital, di kayo pasod ng mga loved ones? Kaya ang target din sa doktor, unsa may reason nga nung nikirig ni siya. Yun na ba? Dili na pangutan nun nga, tugan tinuodong. So, diretso eh. Hello? Yan na sila yung mga experiences. Pag ingunaan ni, basag ingunaan ni, sumunod siya kapait kay trial and error ba? Usahay, matag-anan, usahay. Daghang madamay sa imong lawas, magkabuslot-buslot ka. Hindi mao. Lain-lain, unsa pa'y cause, ani? Hindi naman. Pero kana, lison na ginhawa. Ganun ka lison ka ginhawa. Kasabaan pa ni mo. Mauna! Kani ka matong! Mauna! Di ba taga kakaw ng sikaw, tambok! Nagliso na gina, tiwas. Nagani mga taong ingun-ana na ang sitwasyon mga kaigsunan, panggaan na. Imo na yung kasabaan ng panahon na gipunan, gitiwasan, maninoon mo. Seek for a solution. Ayog susihaan ang panahon na nga nagkirig na, nagliso na ginhawa, nga imo pangitaon unsay hinungdan. Unya na ng lesson. Sulbara sa anak. Then you can see the lesson. Di ba? Kay mom na kasigaran na to. Ngita din tagi sa basulon. Kinsa may nakaingon o tanawa. Nanong hinay kay Pilipinas sa pag-usad sa kalampusan. Kay daghan kay tang mga senador, mga congressman na human nilang termino, sige lalis. Nya samtang kada lalis nila, pila ka milyon na ilang gastuhon diha sa ilahang lalis. Pagkaon lang, venue lang. Unsay nasulbad nila? Sige pangita kisay basulon. Kisay sunod prisohon. Manawas, Duterte na po'y prisuhon. Perting paningkamot Trillanes. Sana ni. Ako disagree kay Kuana. Prisuhon ni mo, gigukod ang mga drug addict na. Niya mo na prisuhon. Kinsa naman lang mo gukod sunod? Mura magmensahe ba? Kamo mga Kuan diha, mga government official. Sige, gukod pa mo sa Kuan. Duterte gani, priso. Pag mapriso na si Duterte, magpista ang mga drug addict, mga igso, mga drug lords. Wa na magukod na to. Duterte priso. Wag yun nagisgot in town. Katong mga pamilyang luoy kayo kay gibiktima sa addict. Dili maka-apekto, dili makatabang nila ang human rights. Kaya ang dunay na right, ang mga badlungon. Pero sa atubangan sa Ginoo, ang mga badlungon may way right. Sorry, wakay right. The Lord is not for you. So we, as the children of God, ato yun na-experience mga kaigsunan. Let's fear the Lord. Depart from evil. Do good. Alright? Seek peace and pursue it. Ay hunong. Ayog try lang.
Make it your life. Make it as a part of your life. Verse 15. Nga naman, because the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. So kung ikaw, di yung ka mo depart from evil, kay ang imong gilabanan, ang imong kaugalingon, kay ingon anig yung ko, sukat pa sa akong pagkatao. Kuyawa ni mo, inborn. Inborn ang imong pagkapalaaway. Okay lang ng inborn nga, ikaw, ito mo panit, ay na nagpaputian. Okay na. You cannot change the stripes of the zebra. Diba? But, talking about your bad attitude, unya imong ingnon nga, I cannot change this because mao ni akong na-inborn ako, ingon ani nagyugkog ka ng pagkatao pa nako. Unya imo na ingnon mga tao, sabta ko ninyo. Tempa, murag, ikaw ko'y angay mag-usab. Diba? Di ba na panit? Batasan man na. Mao man ay gisgutan sa Bible nga imong hunungon. Wag yun badlunga sa Ginoo ang Ethiopian nga ang iyang panit itom. Wag yun ingnas Ginoo pagputi mo. Pagputi mo sa nina para makitaan mo. Pero kanayon yung panit, let it be. Nataw kang itom, ayaw pagpangamatay puti. Dapat puti ka, itom kagyapon, bahala na magsanina kang puti. Pero kaning batasan mga kaigsunan, gibadlong kita sa Ginoo na. Kung nataw ka nga ang namat-an nimo mga batasan nga di maayo, ayaw gyud sugot nga mamatay ka nga mao nay gidala-dala nimo. Because Jesus died for that. Jesus died for the sinners to change them. Dapat ma-enjoy na nato mga igsoon. Amen? Look at Proverbs. Proverbs 3, 1 and 2. The Bible says, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Simple kayong hangyo sa Ginoo. Ayaw kalimot sa akong balaod. Kunya imo kasing-kasing, papuy agyo diha ang akong mga mando, akong pulong. Nga naman, for length of days and long life, and peace shall they add unto thee. So meaning, ang pagpangita sa taas nga kinabuhi, nindot nga kinabuhi, peaceful nga kinabuhi, ang pagkeep sa pulong sa Ginoo. Dili kay na diin-diin na kang pangitag kalinaw. Pero wadyo ka ni doon sa pulong nga maoy makahatag og kalinaw. Balhinta kay gano gubot kaning lugar na. Pagabot nimo dito asa may lugar di gubot. O ni puyo kag subdivision nga wa gyoy away diri sa among subdivision. Gawas. Di ka mo gawas? Diha ra jud ka sa imong subdivision? O sa naka sa imong kwarto, are ra kong kwarto kay wa jud gubot kong kwarto. Okay, ikaw ra usa. Pero ay ko gina diha ra jud ka habang buhay. O asa maglugar ra? Di ba? Maghimo kag imong SM nga way gubot. Maghimo kag imong department store nga walay kagubot. Maurang tindahan na adtuan sa mga taong maldito og butan. Pag-imin mo Sumo na mga kaigsunan. He will grant them long and good lives if you keep. Ito paspasan. Number 3. He will guard them from their enemies. He will guard them from their enemies. 17 to 20, then luksuta sa 22. Psalms 34. 17 to 20. The Bible says, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Praise God. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Woo! Kasi broken-hearted din Lain na ba ng rason ma-broken-hearted ka, no? Kanya itong mga young people, usay mo kalit lag hilak. Hilak man ka. Waday tagda.
Luuya po mga kasakit na niya itong mga young people eh. Wala ay magpailat ang mga gugmang was panahon. Gugmang dili rehistrado sa Ginoo. Amen? So dapat ka ng gugma ninyo, registered na sa Ginoo. Di rin ba sila mo amen eh? Ang nagsigig amen, ang mga minyo man. O ang mga kaminyoon. 19. Many are the affliction of the righteous. Tinuod na. Di pa sabot righteous ka, free na kas kagubot. Daghang affliction. But the Lord delivered him out of them all. Amen. Whew. Naay motabang na to. O 20. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Inguna na ang klase. That is a level of safety. In verse number 22, mga kaigsunan, the Bible says, the Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. O, kasabot mo sa ng desolate. Dili kayo malate. Ingo sa Cebuano King James ha? Ang Ginoo nagatubos sa kalag sa iyang mga sulugoon ug walay usa kanila nga nagsalig kaniya malaglag. Kana bang masiparar desolate. Oh. Mao na nindot kayo ang kinabuhi sa Kristohanon o sa servant sa Ginoo nga nagsalig. Kay di gyud ka ma-separate sa iyang kabubuton, di ka ma-separate sa iyang protection, di ka ma-separate sa iyang paggiya. So sa may eventually may tabuan na, you can see the good things of life. You can have the good things of this world as God guided you to become. Onay atong kinabuhi mga igsoon, dili ka nang tira pasagad, bisag asa na lang maabot, wag gyud tayo na abtan. Amen. Oh. So, letter B. What he says to the unrighteous. So what he says to the unrighteous, number 1, the face of God is against them. Ganahan mo wala? Against ang Ginoo nimo, kung saan pa nimong ampo, pag-cute-cute ka sa Ginoo, Lord, tabangi ko, Lord. The face of God is against you. Look at verse number 16, mga kaigsunan. Verse 16. The Bible says, the face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Di yung ka mainumduman. Hello? Wagi, di yun, dindot hinumduman ng mga tao nga kasakit sa dughan. Di ba? Mahimo ra kang warning. Gusto mong maparihas ni kuwan, katong wanak nakalimtan na, di na gayud maisgutan. Di ba? Pero ang sige gisgutan sa simbahan. Oh, katong mga namatay na dugan na, D.L. Moody, John Huss. Di ba? William Carey. Mga dugan na nangamatay ba, pero ang ilang kinabuhi nahimong nindot. Pero katong mga bati nga mga kuwan, sige to. Oh. Mao niyo, klaro kayo, ang naong sa Ginoo against atong naghimo. Pasabot ba? Mga evil ni? Di man, that do evil man. So pwede ang mga luwas makahimo og evil. No, God will be against you. So when God is against you, the blessing of the Lord is not upon you. So sabay buhaton sa Ginoo, cut off. I-cut off ka. Di na ka may numduman. You will be forgotten. Nindot na ito top 10. Forgotten man. Nindot ako anak, nasa top 10. You are forgotten. Number 2, the fury
of God is upon them. The fury of God is upon them. Look at verse number 21. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Tanawa? Unsay gingon sa Bible? Evil. Gamiton sa Ginoo katulad sa mga dautan nga tao. Muslay sa wicked. Mora kita mga, kung righteous ka, dili ikay muluto sa mga Kristohanon nga nagpabadlo. But the evil people, katong mga iya-siyawa, mao'y mo destroy sa mga wicked Christian. Nakasabot mo, Igsoon? Katong mga Kristohanon nga nagduog evil ba? Unya, kung dili na siya Christian, tuguti nga sila ray mag-unay. Dili ikaw mo'y mahimong persecutor sa mga unbeliever. Pasagti sila. Diba? Ang atong job nila is to give them hope and life. The gospel of the Lord. And they that hate the righteous, they're now protected kay to shall be desolate. Ay kabala ka, ikaw just serve the Lord. Unya, naay mga mo-hate nimo, mga wagtang rana sila. Mga wagtang rana. Nganong mabalaka man ka nga mawagtang raman na? Nganong imo mang aksyonan nga mawa raman na? Diba? Nakasabot ta? Muna, sakto gina nga, huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Ngano, Pastor? Unsa resulta? Magbaktas jud ka sa kinabuhi. Magkalisod jud ka. Dali magpikig-away ka anak mga kigsunan ng mga wicked. Mo nagingon sa Proverbs, ayaw og badlunga kanang mga scorner. Kay ang madawat ra nimo is a blot. Suko na sila. Masuko na sila, mutubag na. Mabita na. Let the word of God rebuke them. Kaya di mo na sila katubag sa mensahe. Let the message of God rebuke the wicked Christian. Kay waman di magkakatubag, mensahe man na. Mureklamo ka na, pero badlonga na. Brad, sayop man na, Brad. Unsa may sakto, Pastor? Labi na Brad gihapon, dili pastor na madlong. Sumo ka, Brad, kaila silas malangka. Tanawa na imong kinabuhi. Na, mind your own business, Brad. Wala man ta. Diba? Pero mensahe, umaminaw lang jud ka, mausab ko. Wa gyoy amor ang Ginoo sa righteous. Asa unrighteous. Wa gyoy amor ang Ginoo sa mga unrighteous. The blessing of the Lord is intended for the righteous. So come, taste and see, mga kaigsunan, that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you nga kitudluan minimo sa mga prinsipyo kabahin sa pagkamatarong. We as a student, help us to learn your principle, your ways that you allowed us to read gikan sa imong mga pulong, and to allowing us to see the experiences of other Christians nga mga nasayop o ang wala nasayop, and also the experiences of the people that you've used written in the Bible, na anang mga example tanan. Kami na lang gyud, Lord, ang mupili kung unsay among sundon. And please help us, Lord, give us wisdom to follow what is right. And Lord, thank you so much also sa mga problems nga mong gialaw nga ma-encounter namo sa mong kinabuhi, but it is not to destroy us. So please help us to learn the lessons, Lord, sa mga kalisod nga nagian namo, and help us to be rest assured that it is you that will remove all those things nga sa dihang dili na namo gikinahanglan ang pagkatuon ini. And samtang naapad, Lord, sa among atubangan ang mga problema, help us to learn as many lessons as we could, so that that problem
will be removed from us as soon as possible. Thank you, Lord, for this time that we could pray together. And please help us, Lord, to unite our faith this morning as we utter to you the prayer requests that we gathered this morning, oh God. And I pray that you will allow the Holy Spirit to take control of our prayer meeting this morning, oh Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen.